Hello guys, this is It Pansit. O ayan, simplihan lang natin ang forma mga mare. Hindi na natin kailangan umaura kasi sasakit lang ang mga puwetan at likod natin sa biyahe. So today na nga ang alis namin pabalik sa aming munting tahanan sa East Coast. Ayan na at fina-finalize na namin ang pag-iimpake ng mga gamit namin. Nagising kami ng alas 5 ng umaga para ayusin at linisin ang apartment na tinitira namin dito sa Saskatchewan. Natapos siguro kami sa paghahakot siguro mga alas 6 na ng umaga. At syempre si Manong driver hindi papayag na walang kape at magmumuryoto yan sa buong biyahe. Charis lang, mister ko yan, loves ko yan. So ayan na nga, papunta na naman kami dito sa storage na to dahil magpapalit kami ng sasakyan. So yung mga nahakot namin kaninang umaga ng mga gamit, ililipat naman namin yon sa sasakyan na gagamitin namin. At itong gamit-gamit namin, iiwan namin dyan sa storage na yan. Ano daw? Ang gulo no? Ako din naguluhan eh. Hindi, kasi nakakabit na kasi yung trailer dun sa sasakyan na paglilipatan namin ng gamit. So, hindi kami makapag-park dun sa apartment dahil walang space. Ayan, finally, on the way na kami. Aalis na kami ng Saskatchewan. Medyo cloudy nga at medyo hindi maganda ang panahon. Kita nyo naman, flat na flat ang area dito sa Saskatchewan. Ito talagang part ng Canada na to ay probinsyang-probinsya. Kasi nakikita nyo naman na flat nga yan. So, ang surroundings talaga na to or yung area ng province na to ay more on farming and agricultural. And not to forget, mayaman din sa oil. Kaya maraming oil and drilling company dito sa Saskatchewan. So, ayan na. We're in Manitoba. Nakarating kami ng Brandon siguro mga noon. Kasi medyo nagugutom na rin ako niyan eh. So, ayan na nga. Dahil gutom na ang passenger princess natin. Kakain na tayo. Ganyan lang mga pagkain dito pag babiyahe ka. Kung gusto mo ng mura at madalian, syempre ganyan lang kakainin mo. Pero okay lang din naman na kumain sa restaurant. Pero kasi nagsisave kami ng time. So ayan, tingnan nyo naman yung dalawang yan. Napaka-behave nila. Palagi namin yung kasama sila Abby and Sophie kung saan kami magpunta. Siguro nalibot na ata nila ang buong Canada. Nakarating na rin sa Amerika. Ayan, as you can see, so Manitoba na tayo. Meron na silang mga trees, mga pine trees. Hindi na masyadong flat. Nahuhulma na ang ganda, may konting kurba na. So sabi ko naman sa inyo, mayaman sila sa oil, di ba? Kasama dyan ang Edmonton, Saskatchewan, and Manitoba. So nakikita nyo yung train na yan. Yan, nagdi-deliver sila ng oil. Minsan, typically, dinadala nila yan sa Amerika. So ayan, Winnipeg na kami. Kaway-kaway sa mga taga Winnipeg dyan. 4:30 na ng mga hapon yan. Dumating kami dyan. At syempre, kaunti lang ang ating eating window. So, naghahanap na naman kami ng makakainan. Pero sabi ko sa kanya, mag-Tim Hortons na lang tayo. So, kailangan din niya mag-coffee. Again, si coffee. Hindi mawawala ang kape. Ayan, nag-time check ako dyan. So, siguro mga 4:35 pa lang yan. Nakita nyo naman, palubog na ang araw. Dahil nga, technically, fall pa lang dito ang winter, which is December 21st. Dumidilim na, so maikli na ang araw namin dito, hindi katulad pag summer. Ayan, buti naman wala kaming problema sa kanilang dalawa palagi pag sa biyahe. Dahil nga paggabi na, so we plan to stay in Kenora. Ayan ang exit papunta sa Kenora, pero bago ang lahat, syempre mag-i-stop muna tayo para bumili ng pagkain. Tawang-tawa ako dyan kasi prinang ko siya. Bumili kami ng 2 chocolate croissant. French nga pala ang asawa ko, so they pronounce croissant. Atin sa mga Pilipinas, croissant ang pronunciation, pero sa kanila, croissant. Ang arte, di ba? So anyway, dahil may kausap siya sa telepono, bumili siya ng 2 croissant. So kumakain na ako, and then, nagpanggap ako na naubos ko na yung 2 binili niya. So after niyang matapos sa phone call, sabi niya, nasa na yung croissant ko? Sabi ko, wala na, ubos na, inubos ko na. Gagalit siya, so bumalik siya sa store, bumali ulit siya ng isa. Hindi niya ako narinig, sabi ko, hindi, nandito pa yung isa. So, may 2 na siya. Sabi niya, pinakain mo sa aso, sabi ko, hindi. So, ang ending, 2 tuloy yung inubos niya. So, ayan na nga yung map. So, from location namin to Kenora, siguro mga 2 hours yung i-drive pa namin. So, ayan na, siguro mga 5:30 na dyan or 5:45. Pero sobrang dilim na yan.
Ang highway dito sa Canada, wala talagang mga ilaw-ilaw, yung headlights mo lang talaga ang ilaw mo. Kaya kailangan talaga extra careful ka kasi sa mga tumatawid ng mga wild animal. At ayan, welcome to Ontario na tayo! Andito na kami sa Kenora. Favorite ko tong place na to pag lagi namin itong dinadaanan sa biyahe namin. Yun nga lang, sad ako kasi gabi na hindi ko na mapapakita sa inyo yung gaano siya kaganda. At ayan, kaway-kaway sa kanilang pambansang isda. Hindi kasi super ganda kasi niya. Ang Ontario kasi, surrounded siya ng sobrang daming lakes. Kaya sad ako kasi hindi ko yun napakita sa video and hindi ko rin sila nakita. Habang hinahanap namin yung hotel namin, nagtingin ako ng cellphone ko and may notification ako natanggap na may winter storm warning na palating. So malalaman natin yan sa next video ko kung magi-stay kami dito sa town na to or makakabiyahe kami. O siya, ang haba na ng kwento ko. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod, ingat kayo dyan. Salamat. Bye! She's the one with the pink hair. She's like going crazy on the toboggan.